Baka tanong na po ng tanong yan, mga kababayan. Di ba? Lalo na. Oh, kung makikita niya yung nangyari doon sa isang vlogger nila na ang ginawa, pinake news din si General Torre. Di ba? Salamat daw, National Bureau of Investigation sa paghatid dito sa bahay. May maikling kwentuhan, tawanan, no? See you, mga boss. Baka naman kaya nagtatawanan, no? Minsan, Murja, ano ba yun inaabi mo? Ano nga, tapos sabay tawanan. Sabi ni Ginger Cat, sabi ni Ngongo sa comment section sa page niya, basic lang daw. Basic lang. Tingnan natin kung paano nyo ipapaikot-ikutin yan. Paano nyo ipapaliwanag yan. Di ba? Mahilig siguro kumain yan ng mamoy at manok. Mamoy, maka at manok. Sir, nako, masakit sa ulo yan. Kung yun niyang ikaw na ang nagre-reklamo no? Kung yung ikaw na ang nagre-reklamo, masakit na sa ulo. Mas masakit pa sa ulo kapag ka ikaw yung inirereklamo. At lalo na kapag ka ito galing po ito kung sakali ang reklamador o nagre-reklamo, yung St. Luke's. Tingin ko yun talaga Mabigat na kalaban yan, Mosnyak. Mahirap na kalaban yan, Mosnyak. No? Ginungo nyo na ako lahat dyan. Sabi ni Tato, hapamat sunima na, ano? Ulitin ko nga. Hapamat may sumina na hindi ko maintindihan. No? Ma'am Marital T, shout out sa inyo. Ngayon alisin na natin si Mosnyak, mga kababayan. Eto, pumunta muna tayo, mga boss chief sir, dito kay Sandro Marcos. Bakit to? Nako, Pulong Duterte, Ano masasabi niyo? After ko lumabas nung no work, no pay. Kung maalala nyo, si Congressman Sandro Marcos, isinusulong mga bossing, yung no work, no pay. No? Ito po, ay sakop lahat ng kongresista, sakop po lahat ng mga politiko, mga kababayan. No? Which is, para sa akin, pabor at tama naman. Bakit to? Kasi yung mga sinusweldo niyang mga yan, ay galing po sa bulsa ng mamamayang Pilipino. Galing po sa ating mga kaltas, sa ating mga sahod, kada katapusan, kinsenas, katapusan, may tax. Di po ba? Tapos malaman-laman mo, karamihan ng mga congressman, nung mga senador, hindi nagpapapasok. Kagaya na lang ni Bato de la Rosa. Shout out kay Bring Him Bones. Gandang gabi. Di ba? Sayang. So ngayon, mga bossing, ano ito? Ano ibig sabihin nito? Si Pulong ba ay takot kay Sandro Marcos o takot doon sa isinusulong ni Congressman Sandro Marcos na no work, no pay? Ano masasabi niyo? After ko lumabas nung no work, no pay, pumasok daw po si Kongkolo. I'm sorry? After ko lumabas ng no work, no pay, pumasok daw po today si Congressman Pulong Duterte. So it hasn't been fast, gumagana na. No, no comment na lang. Malamang yan, nasa si Pulong niyan. Bakit ganun ang pagkakaiba, nung mga Marcos at Duterte kapag sumagot at nang aasar? Siyempre, alam mga kababayan, yung sagot dyan ni Sandro Marcos, merong konting petik mga bossing, di ba? Pero nandun pa din yung class. Hindi pa na ipapasa, pero gumagana na. No? Ito ang tanong ko sa inyo. Magkano ang sweldo ng mga kongresista? 300,000 o mas mababa pa dyan? No? Tingin nyo ba, mga kababayan, kailangan ni Boss Pulong yun? Yung 300,000 kada buwan? Tingin nyo talagang hahabulin ni Kong Pulong yung yung 300,000 kada buwan? Feeling ko kasi hindi. No? Feeling ko hindi mga kababayan. Bakit? Sabi nga nung iba kung yun yung pinapasweldo, kay Koopman, billion kada taon Magkano ang sweldo ni Koopman? 150. Multiply mo sa 12 months, 1.8 billion.
yakang-yaka nila eh. Pero tingin ko ho, yung patatlo-300,000, alaws na kay ano yan? Kay Pulongski yan, mga bossing. No? Sabi nung iba, malaki daw ang mansyon ni Boss Pulong, mga kababayan, sa Davao. Dinaanan ng tricycle. Pero kung si Pulong, yung mga Duterte ang sasagot dito sa mga ganito, malamang ho, talagang walang kaklas-klas. Which is, yun naman po talaga ang nakikita natin kung paano yung mga klase ng tao nila. Di ba? Mas makikita at mas malaki kita sa magnetic lifter, sabi ni PJ Tube. Sabi ni Ginger Cat, kakabar ni Pulongski, di na pumapasok sa Congress. Tapos, ang gusto pa ng ating Vice Presidente ay tumakbo, manguna sa pagiging Speaker of the House, si Pulong Duterte. Di ba? Pera ng bayan, nakinabang din si Koopman. Hindi tayo sigurado dyan. Pero questionable ho yan, mga kababayan. Kasi ang palabas nitong mga Duterte sa madlang people ho, mga bossing, mahirap sila eh. No? Ang palabas ni dating Pangulong Duterte nga yung pamasahe lang ang kaya niyang kaya niyang dalhin eh. Doon nung nag-hearing sila doon sa Congress eh. Ganun yung palabas nila eh. Pero ang tanong, paano nila nababayaran kung totoo man na 150 million? No? Kung totoo man na 150 million yung sinusweldo ni Koopman sa mga Duterte kada buwan ho. Saan nanggagaling yung bilyon-bilyon piso kada taon na ibabayad kay Koopman? Yun ang tanong natin ho. Di ba? Eto tanungin natin. Boss Rodrigo Duterte, may tanong ako sa iyo. No? Ang tanong ko sa iyo, bakit kinikip mo pa din si Koopman? No? Halata naman na parang ang estilo ni Koopman is yung tipong pampatagal ng kaso para mas madaming kitain. Ako, ganyan yung nararamdaman ko eh. No? Kasi kung talagang etong mga Duterte, etong sila Koopman, merong matibay na depensa para sa dating Pangulo, baka madaliin pa ho nila yan eh. Para sasabihin, madaliin na natin. Ready kami sa depensa namin. Para makauwi na agad ang dating Pangulo, para makauwi na ng Pilipinas at makita nyo na talagang walang katotohanan yung mga ipinaparatang sa kanya. Di ho ba? Pero hindi. Ang estilo, mga kababayan, ay pagtagalin, mga bossing. Di ba? Yun yung nakikita natin doon. Sabi ni Romeo Puentes, sama na si Inday Sayad na wag nang pasweldohin pag nagbiyahe. Baka kasama nga yan. Di ba? Kagaya niyan, laging parang labas-masok na lang ho ng ating bansa, mga kababayan eh. Di ba?